Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, may isang alamat tungkol sa mga duwende na naninirahan sa mga puno. Sinasabing ang mga duwende ay mababanggas at nagtataglay ng kapangyarihang hindi kayang unawain ng mga tao. Isang gabi, nagpasya si Marco, isang batang mahilig maglakbay, na tuklasin ang makapal na gubat sa likod ng kanilang bahay. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga kakaibang tunog parang boses na nag-uusap, ngunit hindi niya maunawaan. Sa kabila ng takot, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang clearing. Doon, nakita niya ang mga duwende na nag-uusap at naglalaro sa kanilang maliit na paligid. Sila ay nakasuot ng mga makukulay na damit at mukhang masaya. Ngunit bigla na lang silang tumahimik at tumingin kay Marco. Ang saya ay mabilis na napalitan ng takot. Isang duwende ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Bakit ka nandito, tao?" Napatanong si Marco sa sarili kung paano siya makakatakas. Nagsimula nang magdilim ang paligid, at naramdaman niyang may kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. "May kasalanan ka," sabi ng duwende. "Dapat kang magbayad." Hindi alam ni Marco kung ano ang gagawin, kaya't kanya na lamang sinubukan magpaglakas loob at umamin. "Humihingi po ako ng tawad. Hindi ko po intensyon na manggulo." Ngunit ang mga duwende ay hindi nakontento sa kanyang paghingi ng tawad. Pinili nila si Marco na subukan ang kanilang kapangyarihan. Inutusan siya ng duwende na magdala ng isang bagay mula sa kanyang tahanan bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Nang hindi naiisip ang panganib, pumayag si Marco. Nang bumalik siya sa kanyang tahanan, naghanap siya ng isang bagay na maaaring magkasya sa kagustuhan ng mga duwende. Nakakita siya ng isang lumang barya mula sa kanyang lolo. Agad siyang nagbalik sa clearing. Doon, layunin niyang ibigay ang barya sa mga duwende. Pero pagdating niya, bigla na lang bumangon ang hangin, at ang mga duwende ay hindi na nakita sa liwanag ng buwan. Sila ay nawala na parang bula. Mula sa araw na iyon, si Marco ay naligaya at nakapagpatuloy sa kanyang buhay, ngunit sa tuwing may new moon, siyang kakatukan ng takot. Alam niyang hindi na siya makakalayo sa mga duwende. Ang kanilang mga mata ay naroon, nananabik na maghayganti sa taong nagbigay sa kanila ng pag-aalala. At sa kanyang mga panaginip, palagi niyang naririnig ang tinig ng duwende, "Bumalik ka, Marco." Ang kapalit ay hindi pa natatapos.